Paano gawing secure ang ating Facebook account? Kasi alam naman natin sa panahon ngayon ay maraming hacker. Lalo na kung ang account mo ay monetized na. Ang monetized na account ay ito yung kadalasang tinatarget ng mga hacker. Masasayang lang yung account mo kapag ito ay hindi mo na mabuksan. Isa sa paraan para maging secure ang ating account ay ang pagpapalit ng password. Dapat ang password mo ay kombinasyon ng small at big letter at number. Pangalawa ay two authentication factor. Na sa tuwing magla-login or may magla-login sa iyong account gamit ang ibang device, ay magkakaroon ka ng notification. Makikita mo dito ang device na ginamit, location, at anong oras. At sa baba ay makikita mo dito yung approve or not approve. Ibig sabihin, kahit alam nila ang iyong email at password ng iyong Facebook account, ay hindi pa rin nila ito mabubuksan. Kasi kailangan mo pa itong i-approve. At sa video na to, ipapakita ko kung paano ito turn on ang two authentication factor. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago na lahat, kung gusto mo itong video, ay huwag mo kong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Messenger. Nasa Messenger na tayo. Dito sa may upper left side, yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then, pinutin na itong gear icon or settings. Then, scroll up. Under sa Meta Account Center, pinutin lang tong See More in Account Center. Under sa Account Settings, pinutin lang tong Password and Security. Para maging safe ang account natin, ang una natin gawin ay pinutin lang tong Change Password. Ayan. Then, choose an account to make changes. So, pinitin mo lang yung account na gusto mong palitan ng password. Ayan. So, dito nilagay yung current password mo. So, mas maganda yung password mo ay big and small letter at saka number. So, halimbawa, ilagay natin password dito ay malaking P, tapos A. So, show ko lang yung password. So, pagdating na naman dito ay malaking S, tapos maliit, tapos maliit na W, then malaki uli na O, then maliit na R, tapos malaking D. Then, lalagyan natin ng number. So, ilagay natin ng number ay 970. So, ang sinasuggest dito sa taas ay should include combining of numbers, letters, and special characters. So, pwede din lagyan ng at. Ganyan. So, sa ganitong paraan ay mahirapan yung hacker na hulaan yung password mo kasi nga may maliit tsaka malaking letter. Tapos, meron siyang number din, special characters. Current password, then new password. Ito yung lumang password natin. So, sa new password, ito na yung bago mong password. So, kayo na lang yung bahala na gagawa ng bagong password. So, dito, retype new password. Then, pagkatapos, ang gagawin nyo ay pinutin lang tong change password. Babak ko lang. So, since bago lang ako nagpalit ng password. So, dito din makikita ang two-factor authentication. So, pinutin lang to. Then, choose an account. So, pipiliin ko yung account ko. Ayan, so dito ka pipili ng saan magsisend ng authentication factor. So, dito sa authentication app, ito yung sinasabi ko na sa Facebook mag-appear yung notification mo. Na once na may mag-login sa iyong account, gamit ang ibang device, ay magkakaroon ng notification sa iyong Facebook account. Then, dito naman sa baba, yung text message will send a code to a number that you choose. So, bago sila makapag-login ay, once na i-login ang iyong account sa ibang device, makaka-receive ka ng text message galing kay Facebook. At yung code na yun yung i-enter ibang device na yun para makapag-login sila. Then, ito naman, sa baba yung security keys. Use physical security keys to protect your account from unauthorized access. You must have this key with your login from unrecognized device. So, ito yung sinasabi ko na kailangan mag-generate ng code sa iyong Facebook account. So, naituro ko na to sa nakaraang video. So, hindi ko na lang ipapakita. Kung gusto nyo malaman, ay hanapin nyo lang sa aking Facebook page. Ayan. So, ang pipiliin ko dito ay yung text message. So, once na mag-login sa aking account gamit ang ibang device,
ay makaka-receive yung number ko ng code galing kay Facebook. So, pagkatapos, pinutin lang tong next. Ayan, so lalabas yung number mo dito na nakalink sa iyong Facebook account. So, pwede ka rin mag-add ng ibang number or ibang cellphone number. Since ito yung number na ginamit ko sa aking Facebook account, so ito yung pipiliin ko. Then, pagkatapos, pinutin lang tong next. Ayan, nakalagay dito ay enter confirmation code was sent to. So, pagkatapos nun ay, once na ma-enter na yung code, ay automatic, once na may mag-login sa iyong account gamit ang ibang device, ay makaka-receive na yung number niyo ng code. So, balik lang tayo. So, dito naman sa save login, pinutin lang to. So, nakalagay dito ay this browser save your login information. You won't need to enter password the next time you log in on this browser. Kung mapapansin nyo, account ay automatic magla-login siya. So, hindi na siya kailangan ng password. So, ito yun. So, nakalagay dito kung saan ba siya nakalagin. So, dito meron siyang Android 11, then sa iOS, then sa FB Lite. So, ito yung sinave ko na device para once na mag-login ako ay hindi ko na kailangan mag-enter ng password. So, ganoon lang kadali. Paano maging safe ang ating Facebook account laban sa mga hacker? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.